This song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Lorde. Hope you like it. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi nilagay sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala'y binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala'y binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Purihin ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Muli, sama-sama tayong magnilay ng mabuting balita sa araw na ito bilang pagkain espiritual. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kay buti mo, Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na muli mong ipinagkakaloob sa amin. Ito ang pinakaunang biyaya na ipinagkakaloob mo. Magising kami sa panibagong araw upang bigyan mo kami din ng pagkakataon na lumapit sa iyong presensya, magpasalamat sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami ngayon ay nagising. At higit sa lahat, maraming salamat sa pinakamahalagang biyaya mo, O Lord. Yun ay ang makarinig ng banal na mensahe mula sa iyo. Pagkain spiritual para sa aming
spiritual na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Ngunit bago tayo magpatuloy, makarinig at makapagnilay ng Tuesday Gospel, lumapit tayo na may kababaang loob sa ating Panginoon, hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Mga kasalanang nagawa, simula na tayo magising. Ang mga iyong ubang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Maawa ka sa akin, Panginoon, alam ko, batid ko ako'y makasalanan. Ngunit maraming salamat sapagkat ay isang makasalanang katulad ko, ay patuloy mo pa rin ginagamit upang maging daluyan lamang ng iyong mensahe. Pagkalinisin mo ang puso ko, Panginoon. Ikaw ang lumuklok sa akin. Tago mo ako sa iyong kapangyarihan. Ang prophetic voice mo, Lord, ang marinig namin lahat. Mangusap ka sa Facebook natin ito. Ipadama mo sa amin ang patuloy mong habag, patuloy mong pag-ibig. Ikaw, O Lord, na bibigay ng online tiging na kung saan ikaw ang naghain ng spiritual na pagkain na magiging kayamanan namin ang iyong mga salita, kapangyarihan ng iyong mga salita, kagalingan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng desire to focus on your message. Ano man ang mga hadlang sa pakikinig ng iyong mabuting balita. In Jesus' name, pinakasaw ko po. Send me your Holy Spirit. Puspusin mo, ako na yung banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you, and come, Holy Spirit, I pray. Kaya di, Panginoon, dinadalangin ko ang mga makakarinig ng Tuesday Gospel. Ano naman ang ginagawa nila, Panginoon, sa oras na ito? Nawa, focus ang kanilang Espiritu sa Espiritu mo. Ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy kami nag-exist sa mundo. At nawa, as you command, love God above all, love God with all our heart, soul, spirit, mind. Nawa, Panginoon, matupad namin yun. Banal na Espiritu, saan man naroroon ang nakakarinig ng mabuting balita, lumapit kami sa iyo na may kababaang loob na magnilay sa buhay at ibahagi ng mabuting balita. Pinakamalagang oras ay pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Ngunit alam namin, Lord, na sa pakikinig namin ng Facebook Live na ito, ikaw po ang nakikipag-usap sa amin. Salamat, Panginoon. Lumapit tayo na may kababaang loob. Huwag sa ganun, tayo'y maitaas ng ating Diyos na buhay. Banal na Espiritu, patuloy kang lumukop sa bawat isa. Kumilos ka, aming Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puring ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Hikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis sila roon at nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling
mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatanungan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at ang maglingkod sa lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, tinanong niya ito at sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, isa pong magandang araw sa lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon. Lahat tayo nagising sa panibagong araw. Ngayon po ay May 21, 2024. At Tuesday Gospel po ang ating panunlayan. Muli ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw sa pamamagitan po ng Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon. Simula pa ng 2019, ay patuloy po ginagamit ang inyong abang lingkod upang maging daluyan lamang ng mabuting mensahe. Kumbaga, pag tayo po ay nakakarinig ng gospel, kahit sa social media yan, kung sa TikTok, kung sa YouTube, o kahit sa Facebook Live, no? Lagi po natin isipin na ang nagsasalita ay makasalanan. Ang pare ay makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. So, ang gusto lang ng Panginoon, magtutok tayo sa message, hindi doon sa messenger. Kasi tayo ay pinagninilay ng Panginoon. Kasi hindi lang naman po tayo katawang lupa. Tayo po ay may espiritu at tayo po ay may kaluluwa. So kung pinapakain po natin ang ating katawang lupa para tayo lumakas at huwag magkasakit, kailangan ating spiritual na buhay ay meron din tinatawag na spiritual food. Yun nga po yung pakikinig ng mabuting balita. Kasi mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na ako ang pagkain nagbibigay buhay. Amen. Siya yung pagkain nagbibigay buhay, siya yung inumin na pag tinanggap natin ay hindi na tayo mauuhaw kailanman. At hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. So napakahalaga na sa bawat araw, nakakarinig tayo ng good news. Kaya nga mabuting balita dahil dito sa panahon natin ngayon, lalo sa social media, kapag nakakarinig tayo ng mga news, bad moods, no? Kasi bad news Hindi kamukha ng mabuting balita. Good news talagang ibinibigay sa atin. Binibigyan tayo ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, patuloy pa rin tayong may pag-asa sa ating Diyos. At importante po talaga yan kasi ang buhay po natin dito sa mundo pansamantala lang. We cannot say na bata pa tayo, mayaman tayo, whatever it is, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. At hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. So dapat, every day, we are seeking first the kingdom of God. Okay, so ang ating mabuting balita po ngayon ay nagmula kay San Marcos, chapter 9, verses 30 to 37. Anyway, bigyan natin ng tuon yung ating hashtag ngayon, yung kababaang loob. Kasi dito po sa senaryo ng mabuting balita, ay nag-usap-usap ang mga alagad. Nagtatalo sila, no? Sino ba yung Sino ba yung pinakadakila sa atin? O sino ba yung sino ba ang dapat na mapunta sa kanan ng Diyos pag nandun na tayo sa langit, no? Para bang nag-aanhon sila, sino bang mas magaling sa kanila? Alam naman nila at hindi ligit sa Panginoong Jesus ang kanilang pinag-uusapan. Pero ano ang tinugon ng Panginoong Jesus? Sinabi pa ng Panginoong Jesus na, hindi, ikaw Pedro, pagka nasa langit ka na, ikaw yung nasa kanan ko. O baka ikaw yung
chairman, di ba? Vice chairman, may mga ganyan, ha? O kaya, ikaw, Juan, ikaw yung treasurer, ganyan, no? Siguro akala ng mga alagad, pagdating sa langit, may mga ganung-ganung pang, parang pwesto o posisyon. Pero ano ang ipinakita o sinagot ng Panginoong Jesus? Amen. Na, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, kung gusto nyong maging una, dapat kayong maging huli. Diba? Ibig sabihin, gusto nyong maging mataas ang posisyon nyo, bago kayo mapunta nyo, kailangan doon muna kayo sa pinaka-mababang posisyon. At yun pa, nagbigay pa siya ng example, kumuha siya ng isang bata at hinandong niya. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang tumatanggap sa batang ito ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa amang nagsugo sa akin. So, bakit bata ang kanyang kinuha? Bakit siya kumuha ng matanda? O kumuha siya ng taong mayaman? O ano man o? Bakit bata ang kanyang ginawang halimbawa? Kasi sabi niya, gusto niya maging dakila, gusto niya, di ba? Siya nga mismo, di ba? Ang Panginoong Jesus, anak na siya ng Diyos. Pero nagpakababa siya. Kababaang loob niya ang ipinakita niya na nagkatawang tao siya, although pwede naman siyang maging hari na ng langit. Hindi na pwede naman niya sabihin na, ayoko nung magpapako sa krus para sa mga walang yung tao na yan, sa mga makasalanan ng tao na yan. Pero diba, ang kababaan ng loob ng Panginoong Jesus, ipinakita niya. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya, pagsasakripisyo niya. Kahit anak na siya ng Diyos, ayaw siya paniwalaan doon. Nilalait siya, sinasabihan siya, kaya lang yung nakakapag-cast out ng mga demonyo kasi galing sa demonyo ang kapangyarihan yan. Ay, anak lang yan ng karpintero. Diba? Mababa, no? Ultimo ang mga pariseyo, ang mga tao na nakadulubhasa na sa kautusan, nilalait pa siya, inaabangan siya na magkamali. So, iba yung naranasan ng isang Kristo na perfecto na, pero hinahanapan pa ng mali. Amen. At alam natin na si Kristo ay anak ng Diyos, pero dumating siya, isinilang siya sa mundo sa sabsaban. So, nagpapakita yun ng kababaang loob. Ina-expect nila noon, nang wala pa si Kristo, ina-expect ng mga tao na ang darating na Mesiyas ay isang hari, isang makapangyarihan, darating sa may kaharian, maganda ang suot. Kaya hindi matanggap ng iba na ang isang tinatawag na anak ng Diyos ay sa isang sabsaban lamang isinilang. Amen. So, kababaang loob, makikita yan sa isang bata. Kaya yan ang bigay na halimbawa ni Kristo. Kasi ang bata, lahat naman tayo naging bata, di ba? Di ba nung bata ang saya natin? Wala tayong problema. Laro, kain, laro lang tayo. Tapos ang mga bata, kapag naglalaro sila, maya-maya mag-aaway yan. Pagkatapos maya-maya, pati na rin. Wala sa kanila yung pagtatanim ng galit. Tsaka ang bata, umaasa yan sa magulang. Halimbawa, sa nanay. Hindi ba? Tatawid sa daan. Hindi ba nakakapit yung anak dun sa nanay? Kasi nagtitiwala siya na pag hawak yung kamay ng nanay niya, safe siya. Walang gagalaw sa kanya, walang makikidlap sa kanya, hindi siya masasagasaan. So, ano pa ang makikita nating katangian ng bata? Kung bakit si Kristo, bata ang kanyang in-example. Ang bata, buo yung kanyang pagmamahal. Nakikinig siya sa kanyang mga magulang. Kung sinabi ng magulang na, magsabi ka ng po at opo, magdasal ka bago ka kumain, nakikinig ang bata. Amen. Tsaka ang bata, magaling gumaya. Alam mo, yung mga baby tayo, pag sinabi ni nanay na, close open, di ba, close open nung mga bata yung kanyang mga kamay. Sa madaling salita, sa isang batang maliit, makikita ang humility o kababaang loob. Na gusto ng Diyos na tayo din ay maging kawangis sa karakter ng bata. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, kung kailan tayo lumaki, kung kailan tayo tumanda, minsan nga senior na tayo, senior citizen mas lalo pang dumadami yung ating kaaway. Mas lalo pa tayo naging mataas ang pride. Hindi ba? Kumbaga, tumatanda lang tayo sa age, pero hindi tayo nagmamature spiritually. Parang tumatandang paurong ba? Amen. Halimbawa pa, sa politika,
Di ba, pagka-araw ng eleksyon, maraming mga tao ang gustong tumakbo ng mas mataas na posisyon. Bakit? Alam naman natin na napakahirap mamuno. Kasi, it takes a lot of pera, sa pagkakampanya, mga koneksyon, mga tao. Pero diba, hinahangad yung mataas na posisyon. Talaga bang gusto mong maglingkod? Kaya gusto mong maging presidente? Mas mataas na posisyon? Maging senador? Hindi ba? We're always aiming sa mataas. Pero syempre, bilang isang tao, hindi naman masamang mangarap eh. Kung halimbawa gusto mong magkaroon ng mas mataas na posisyon, ang tawag doon pag-grow. Maganda naman yung kaso, kung gagamitin mo yung posisyon mo para payamanin lang yung sarili mo, para magyabang ka sa ibang tao, para makontrol mo ang mga tao, masama yun sa harap ng Panginoon. Dapat, the more na tumataas yung posisyon mo sa community, halimbawa sa eskwelahan, halimbawa tumataas yung posisyon mo, naging presidente ka ng eskwelahan nyo, yung bang sa kumpanya, halimbawa dati ka lang clerk, tapos naging CEO ka na, hindi ba, yung habang tumataas yung ating posisyon, bumababa naman yung ating kalooban. Na habang mataas yung hinahawakang posisyon natin, na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, dapat natin isipin na nag-glorify ang Diyos. Hindi yung nasa posisyon ka na, nasa gobyerno ka na, ang taas na ng posisyon mo, ginagamit mo yung posisyon mo, yung kapangyarihan mo para magnakaw ng kaba ng bayan, para mamolestya, para hindi ba mang-api ng kapwa. Naman para sa sarili lamang, hindi yung dakila sa harap ng Panginoon. Amen. Pero kung halimbawa, ikaw isang ordinaryong janitor, pero ginagampanan mo yung trabaho mo ng maayos. Amen. Yun ang dakila sa paningin ng Diyos. Kaya, itong mga alagad na ito, nagtatanungan sila kung sino bang pinakadakila, mali yun. Nakakilala na yun sa Diyos, alagad na ni Kristo yun. Pero, makikita mo pa rin sa kanila ang pride. Saan ba nanggaling yung pride na yan? Sa demonyo. Diba, ang demonyo, dati ang pangalan niya si Lucifer, isa siyang nilikhang napakagandang anghel. Siya nga yung pinakamagandang anghel sa lahat ng mga anghel na nilikha ng Diyos eh. Pero because of pride, gusto niya na, teka makapangyarihan tong Diyos na to. Gusto ko maging ganito din. Kaya diba naging maksik ang Diablo, si Lucifer, gusto niyang higitan ang kapangyarihan ng Ama. Gusto niyang magkaroon ng malaking kaharian. Ano nangyari sa kanya? Binagsak. Pinalayo sa langit. Saan siya napunta? Sa impyerno. Sa buhay natin, hindi masama ang umasenso. Hindi masama ang tumaas ang posisyon. Pero dapat, habang tumataas ang posisyon natin, nag-glorify natin ang Panginoon. O halimbawa na lang, since bata naman yung an example ni Jesus Christ na makita ang kababaang loob. O sa tahanan na lang, Kasi sa tahanan naman talaga nagsisimula ang pagkilala sa Diyos eh. At ang nanay, ang unang nagpapakilala kay Kristo sa mga anak, di ba? O halimbawa, yung mga anak na lang. Paano makikita sa mga anak ang kababaang loob na sinasabi ng Panginoong Jesus? Di ba nung malilit yung mga anak natin, sa ating natutong magsulat, magbasa, magsalita, amen, tayo nagtulong yan. So wala kasi silang alam. Kaya tayo ang ginamit ng Diyos bilang co-creator, naturuan sila. So, as time goes by, nagkakaroon sila ng improvement. From walang alam, to konti-konti may alam, nagsimula sa mga sign language, close open, o bless ka naman kay lolo, lola, hanggang sa naturuan ng magsulat, magbasa, hanggang sa naging, ang laki kasi ng ang haba kasi ng panahon ng pag-aaral na mula nursery, kinder, elementary, high school, may junior high school, senior high school pa ngayon, tapos college. So, mapapansin mo na nagkakaroon ng development yung anak mo. Diba? Emotionally, physically, mentally. Ngayon, dumating na yung time na, nakagraduate na siya, nakapagtrabaho na siya, nagkaroon na siya ng magandang
trabaho, tapos nag-umpisa siya sa maliit na posisyon hanggang lumaki sa posisyon. So, ano yung pwedeng isa sa makikita ng Diyos na kababaang loob, yung respeto pa rin sa magulang. Kasi may mga anak na nagdi-disrespect sa magulang na porke mayaman na sila, porke marami na silang property, yung bang umasenso na, no? Materially, ang tingin na nila sa mga magulang nila maliit. Amen? May mga ganun nangyayari. Na parang hindi na nila naalala na hindi ka napunta dyan, kundi dahil sa paghihirap ng mga magulang mo. Amen? Yun nga yung sinasabi na, the more na binibless ka ni God, the more yung pagiging mababa ang kalooban mo. Kasi, sa panahon, sa araw naman ng paghuhukom, hindi naman tatanong ni Lord, ano ba yung natapos mo? Ilan ba yung properties mo? Ilan ba yung bahay, lupa mo, kotse mo, mga nego? Hindi eh. Titingnan ng Diyos, ano naging kababa ang kalooban mo? Yung mga blessing na binigay ko sa'yo, naghamit mo ba? To glory to God. Kaya nga diba sabi, kung ano yung binigay sa ating blessing ni God, tinitingnan ni God kung paano natin yung pinapatubo, kung paano natin yung dinodoble. May kababaang loob ba? O pagmamayabang. Yan. Kasi lahat tayo may pride. At yun ang gusto ng Diablo, yung pride. Yung pride talaga sa atin. Magmayabang tayo, magmataas tayo. Amen. Kaya alam naman natin na ang Diablo ay hari ng pride at hari ng kasinungalingan. Gagawin niyang maganda ang isang bagay to tempt us, temptation, para madala tayo sa kasalanan. Amen. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa mga alagad, maging kamukha kayo ng bata. Kahit matanda na kayo, kahit may edad na kayo, kailangan yung pag-asa natin, pagtitiwala sa Diyos, buo. Kailangan sumusunod tayo, di ba? Ang mga bata, pag sinabi ng magulang na ganito, sumusunod lang yun, hindi yun nagko-complain. Pero ngayon, iba ng mga bata. Mag-iingat tayo sa mga bata ngayon, yung mga anak natin, yung mga apo. Ang mga bata ngayon, ang social media, maliit pa lang, talagang di ba? Nakakalungkot, minsan 2 years old, 3 years old, nakababad na sa social media. Naapektuhan yung kanilang isipan. Kaya ang bata ngayon, iba, sinusubok ang mga matatanda. Kapag sinabi ng matanda na, oy, huwag mong galawin yan. Ngayon, yung bata naman, di ba, makulit, gagalawin ngayon yan. Pagka nagalaw yun at natuwa ka pa, ay sasabihin ng bata, okay naman pala, natutuwa ka pa eh. Hindi ba? Kaya dapat ang pagpapalaki sa mga anak, ayon sa araw ng Diyos. Kasi ang mga bata ngayon, very nai-influence na sila ng social media. Pero ang gusto ng Panginoon is sumunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng mga Diyos. Amen. Na hindi tayo nawawala ng pag-asa. Umaasa tayo sa Diyos na hindi tayo mabubuhay kung wala ang kalinga ng Diyos. Sa totoo lang, nabubuhay tayo sa panahon na ito sa habag na lang ng Diyos. Sa totoo lang. Sa habag na lang. Kung tutuusin, isang kisap mata lang naman ng Diyos, pwede nang dumating ang Panginoong Yesus na panahon ng paghusga. Kaya dapat sa buhay natin, magkaroon din tayo ng pagninilay. Bakit nga ba ako nilikha ng Diyos? Bakit nga ba ako nandito sa mundo? Nandito lang ba ako para gumising, kumain, mag-aral, magtrabaho, matulog, gumising, mag-aral, magtrabaho, matulog? Di ba meron tayong mga regular na ginagawa araw-araw? Yun lang ba ang buhay natin? Yun ang buhay na pansamantala lang. Kaya dapat sa bawat araw, maging sigurista tayo sa buhay. Maging sigurista. Di ba, tayo nga, no? Ang pagiging sigurista natin sa buhay, minsan yung baby nasa tiyan pa lang, kinukuha na natin ang educational plan. Hindi pa tayo namamatay, meron na tayong insurance plan. What about our soul? Wala ba tayong plano? Wala ba tayong plano insured sa langit? Diba? Amen. Mapalad pa tayo, yung mga taong na unang namatay sa atin, nakahilera na sila. Naghihintay na lang ng paghusga. Tayo buhay pa. Pag tayo namatay, wala talaga tayong madadala kahit ni isang kusing. Haharap tayo sa Diyos at tayo. Ano yung ating naging kaugnayan sa Diyos? May relasyon ba tayo sa Diyos? Higit ba natin minamahal ang Diyos? May oras ba tayo sa Diyos? Nananalangin ba tayo sa Diyos?
Ang daming oras ang nasasayang sa mga walang kwenta. Pero ang pakikipag-usap natin sa Diyos, hindi natin magagawa. So, paano tayo makakapasok sa langit nun? Amen. Tayo ang hindi maliligtas sa mabubuting gawa lang natin. Kailangan ng una sa lahat ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kasi pag ang pag-ibig natin sa Diyos ay buo, yung mga good works, susunod na lang yun. Baka akala kasi natin, ay gumawa ako ng kabutihan, ay pupunta na ako ng langit. No. Sabi ng Panginoon, alam ba natin kung paano tayo makakapunta sa langit? Ang dalawang bagay lamang. Una, makakapasok tayo sa langit kapag tayo ay nagtitiis hanggang wakas. Ibig sabihin, patuloy tayong gumagawa ng kabutihan sa pagsunod sa Diyos hanggang sa mamatay tayo. Pangalawa, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord ay papasok sa langit. Kundi yaong sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. O, ito pa isang example ha. Halimbawa sa paglilingkod sa simbahan, may mga naglilingkod na lay minister, yung lector commentator, o kung ano may paglilingkod na ginagawa natin sa church. Hindi naman doon babase ang Panginoon na, ay, ito naglilingkod to sa langit. Hindi. Okay, maganda ang naglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw may isang pare, isang preacher, maganda yan. Pero ang tanong, yung sinasabi mo ba? Yung naririnig mo ba sa simbahan? Isinasabuhay ba? Sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Amen. Kaya napakahalaga na lagi nandun yung ating kababaang loob. Ibang tipong inaaway ka na, pwede ka nang gumante, pero nandun yung kababaang loob mo. Hindi ka gumagante. Kasi di ba, alam naman natin kapag mayabang tayo, ito sa mundo, ipin sa ipin. Pag ginawa mo ako ng kawalang yan, gawan din kita. Ganyan ang mundo. Yung ba kababaang loob na, yung matutukang, kumisan kasi sa ating buhay, mas maganda yung nananahimik. Hindi porke hindi ka nagsalita, talo ka na. Kasi di ba, the more you talk, the more mistake na pwede mong makumit. Kababaang loob, ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Yung bang nasa iyo na lahat, halimbawa yung kayamanan, pero yung kayamanan mo, ginagamit mo para tumulong sa kapwa. Kababaang loob yun. Hindi yung mayaman ka na, gusto mo pa magpayaman, tapos minsan may mga mayayaman pang greed. Alam mo yung greed? Gahaman, yung gusto pa nilang kunin. Yung more and more. Kaya nga diba sabi ng Panginoon, yung mga mayayaman, mahihirapan niyang makapasok sa langit. Pero syempre, hindi lang naman tayo particular sa mayayaman. Ang sinasabi naman din dito, hindi porke mahirap ka, o middle class ka, exempted ka na hindi mapunta sa impyerno. Amen? Excuse me. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kailangan anumang estado natin sa buhay, nandoon yung kababaang loob. Alam nyo kasi napakaganda sa isang tao na mayaman siya, pinag-aralan siya, kilala siya sa buong mundo. Pero grabe, no, makikita mo, nakikisalo siya sa mahihirap, nakikibagay siya, matulungin siya. Meron pa nga iba na yung kakainin na lang niya, binibigay pa niya sa kapwa niya. And that's what community. Mahinang-mahina ang kalooban ng Diyos sa mga tao, mababa ang kalooban. Sabi niya, kung ikay nagpapakataas, ibabagsak ka ng Diyos. Pero kung nakikita ng Diyos, nagpapakumbaba ka, itataas ka niya. Amen. Kasi sa bawat kababaang loob na pinapakita natin sa ating kapwa, sa Diyos natin yung ginagawa. At ginoglorify natin ang Panginoon. Pag nakita ng Diyos na, ay, mababa ang kalooban. Makita sa atin ng Diyos araw-araw sa bawat ginagawa natin ang karakter ng isang magintong bata. Ang patuloy na umasa, magpapatawad, patuloy na naniniwala at sumusunod. Upang ganun patuloy na magdaman na, ay, kapag ganito pala ang kalooban ko, makikita sa akin si Kristo. At huwag natin kakalimutan na ang pagkakaroon ng mababang kalooban ay ibig sabihin na pupuspos tayo ang banal na Espiritu. Amen. Wala tayo may pagpamalaki sa Diyos.
lahat ay hinihiram, lahat ay pansamantala lamang. So, dapat makita sa atin, yung kababaang loob. Kumbaga, kung tutuusin nga, mahirap pa tayo sa daga eh. Mahirap pa tayo sa daga. Kahit sabihin mo na yung pinakamayamang tao, wala naman yun eh. Pinahiram lang yun ng Diyos yung kayamanan na yun eh. Kaya huwag tayo maiinggit na, ay bakit siya yaman-yaman yan oh. Samantalang ako, ito mahirap o walang-wala. Hindi yan. Amen. Hindi man tayo mayaman sa material na bagay, kaya kung mayaman tayo sa pagsunod at pagmamahal sa Diyos, eh tayo na yung pinakamayaman sa lahat. Sapagkat ang ating Diyos ay mayaman. Kaya kailangan patuloy tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Tularan natin din ang Panginoong Jesus na talagang sinunod niya lahat ng utos ng Ama. Nagpakita ng kababaang loob. Mataas ang posisyon sa langit, kanya ang langit, pero nagpakababa para sa ating mga makasalanan. Amen. Lagi natin, kasi ang pagiging mababang kalooban, talagang binibless siya ni Lord. Kung sa palagay mo na iisahan ka ng kapwa mo, magpakababa ka pa rin. I-forward mo kay Lord. Hindi yung tayo nagigigante, tayo nagpaparusa sa ating kapwa. Anong karapatan natin? Kahit sabi mo pang tayo yung tama, anong karapatan natin? Diyos ba tayo? Para magparusa? Para maghigante? Hindi. I-forward natin kay Lord, siya yung may kapangyarihan yan. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay magkaroon ng humility, kababaang loob, na magpatawad, na sundin ng Panginoon. Amen. Mahirap talagang sundin ang utos ng Diyos kung hindi tayo humble. Pero kung hambog tayo, ay madaling labanan. Hindi sundin ang gusto ng Diyos. Pero nawa, sa mabuting balita ngayong Tuesday, mapapagnilay natin na wala tayo maipagmamalaki sa Diyos. Dapat, lahat ng ginagawa natin, always be humble. Amen. Kasi ano yan eh, alam niyo sa totoo lang, for me personally, ang pinakamagandang ugali ng isang tao ay maging humble. Magkaroon ng kababaang loob. Bakit? Pwede mo sabihin sa tao na, uy, ang bait naman ng taong yan. Uy, ang sipag naman ng taong yan. Ay, ang tiyaga naman ng taong na yan. Pero ang tanong, may masipag na walang niya. May matyaga na nanloloko ng kapwa. Hindi ba? Pero kung sasabihin mo sa taong yan, ay humble ng taong yan. Pero mo, yaman, ang daming ari-arian. Pero, grabe, ang humble, napaka-simple magdamit. Napaka-humble yan, tumutulong sa kapwa. Kasi pag humble na tayo, magbubunga na yon. Ang isang tao may mababang kalooban, ang bunga nun nagiging mabait, nagiging matyaga. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, kapag humble ang isang tao, automatic na yan. Humble siya kasi magiging mabait na siya. Humble siya kasi magiging matulungan na siya. Kaya sabihin sa'yo na mabait ka, mabuti ka, eh diba, meron mga tao nagiging mabuti lang at matulungin sa kapwa kasi meron hinihintay na kapalit. Amen. Ano yung motibo? Ano yung motibo? Eh, ang Panginoong Jesus, di ba naging humble siya? O di ba lumabas lahat sa kanya? Ang mga bunga ng banal na espiritu, the love, the self-control, the joy, the kindness, the goodness, amen, the self-control. At saka huwag natin sasabihin na, ay, mabait ako. Huwag never that. Pag sinabi natin mabait ako, eh, pride na kaagad yun, kayabangan na kaagad yun. Hayaan natin ang kapwa natin na magsabi niyan. Amen. So, yun, pinagninilay tayo ng salita ng Panginoon. Tanungin natin ang sarili natin, sa buhay ba natin ngayon, humble ba tayo? Nakikita ba sa atin si Kristo? Nakikita ba sa ating ang kababaang loob? O baka naman pang meron tayo, pinagmamayabang natin sa ating kapwa. Amen. Huwag natin kakalimutan na yung mga namatay na ng mga santo, eh, naging humble yan. Amen. Si Mama Mary, naging humble. Hindi ba? Yung mga propeta, mga naging humble yan eh. Ipinapakita nila na, di ba may mga santo pa nga, na babae na, or lalaki na, mayaman sila, pero tinalikuran nila yung kayamanan nila para lang mag-serve kay God. Kasi nga, nalaman nila na ang totoong buhay ay si Kristo. Amen?
Actually, nabubuhay tayo sa mundong ito, pansamantala lang. Apartment lang itong tinitirhan natin. Para nga lang usok ang buhay. Ano yung usok? Di ba, pag nagsisigarilyo ka, yung usok, dadaan sa harapan mo yung usok, tapos mawawala. Ganun na yung buhay natin kabilis. So, dapat habang nabubuhay tayo, gamitin natin yung ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ano yung pwede nating magawa to glorify God with humility, gamitin natin. Amen. Lagi nating isipin, Lord wala akong pagmamalaki sa iyo, Lord O, Lord, magaling ako sumayaw, pero Lord, papahiram mo lang to. O Lord, marami akong pera ngayon pero sa iyo to, Lord ano lang to, ipinapadaan mo lang sa akin para itulong sa iba. Ibang isipin mo na, Lord, nandito ako, nag-exist ako sa mundo kasi sa habag mo, sa biyaya mo. Amen. Hindi yung ginigrid pa natin kung ano yung pinapahiram. Amen. Ikaw ba, hiraman ka ng plancha ng kapitbahay mo, bagong-bagong bili mo yung plancha. Tapos yung sinori sa'yo, sira. Ano mafe-feel mo, di ba? Ganun din tayo sa buhay natin ngayon. Ang ating pamilya, ang ating mga properties, trabaho. Kaya narapat lamang na ibalik natin sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya. Actually, bawat araw ay hirap. Kaya dapat we are humble. Pag-gising pa lang natin, hindi agad cellphone yung hawak natin. Sine-check agad natin yung cellphone natin. Dapat give thanks muna tayo kay God. Lord, thank you, ginising mo ako, ha? Marami ng tao na natulog na hindi na nagising. Amen. Kababaang loob yun. Kapag sa umaga pa lang, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Pag bago ka kumain, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Humility yun. Hindi yung kumakain ka, kakatabi mo pa yung cellphone. Parang binabastos mo si God nun. Siyempre, dapat pag kumakain tayo, ninanamnam natin yung pagkain. Kasi, di ba, gano'n nga si Kristo Bago siya magpakain sa mga tao, nagdadasal pa siya. Si Kristo na yun, di ba? Amen. Huwag natin kakalimutan na ang dyablo, ang hari. Kaya nga, ang devil ang hari ngayon dito sa mundo. Naghahari-harian siya. Kasi nga wala pa ang Panginoong Yesus nasa langit pa. Pero huwag natin kakalimutan na sa mga nakaraang gospel, idinalangin ni Kristo ang banal na Espiritu. Kaya dito sa mundo, may kasama tayo. The Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit na magbibigay sa atin ng patnubay, ng guide, paano ba maging humble. Paano ba magkaroon ng humility. Amen. Kaya nawa, sa ating pang-araw-araw na ginagawa, tingnan natin, teka, napapakita ko ba ang humility? Na si Kristo, ang nagbibigyan parangal? Or parang nagiging mayabang na yata ako sa mga dati, mahirap lang ako. Ngayon, nung umasenso, parang hindi ka nakilala, no? Nagiging, mataas na yata ako sa kaibigan ko. Nagiging mataas na yata ako sa mga magulang ko. Parang, huwag nating ilalagay yung, sabi nga, yung hangin sa utak. Kasi diyan tayo ibabagsak. Amen. Ang dyablo ay hari na kasinungalingan at kayabangan. Kaya dapat tayo baliktad, salungat. Maging tayo, magkaroon ng kababaan doon. Basta yun ang talagang pinupunto ng mabuting balita. Suriin natin ang ating sarili, humble ba tayo sa lahat ng ginagawa natin, sa ikikilos natin, amen. Huwag natin gamitin yung ating posisyon para mga pinangkapwa. Kailangan laging makita sa atin si Kristo na may mababang kalooban. Kaya halimbawa ngayon, may galit ka sa kapwa mo, hindi ka pa nagpapatawad, kayabangan yan, pagmamataas yan. Si Kristo, ang Diyos ay nagpatawad, dapat tayo din, no? At lagi nating isipin na hindi papatawarin ng Diyos ang mga taong hindi nagpapatawad sa kapwa. Ang pagpapatawad ay galing sa Panginoon, pagpapakita ng humility niya, so yung kababaang loob, patuloy pa rin sa atin niyang mag-exist. Kasi dyan tayo dadalhin sa langit. Amen dyan. Yung ba tipong, kaya mong, kung papipiliin ka, kayamanan sa mundo o kayamanan sa Diyos, pag pinili natin ang kayamanan sa Diyos, maganda yung pinili natin kasi wala nang katapusan yun Sabi nga, anihin mo yung nasa yun na lahat dito sa mundo, ang kapalit naman yun ay kaluluwa. So
So, araw-araw, huwag natin kalilimutan na tayo ay may misyon sa Diyos. Misyon na siya ipakilala sa tao, misyon na siya ipaglingkuran, misyon na siya sambahin, sundin ang kanyang kalooban with kababaang loob. Kababaang loob, kababaang loob. Lagi po sanang mailagay yan sa ating puso't isipan, yung kababaang loob. At maganda na sa isang tao na nakikita yung humility sa lahat ng sinasabi, sa lahat ng ginagawa. And we will glorify God. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng realization sa mga masasama namin ugali. Nalawa, tulungan mo kami magkaroon ng kababaang loob. Kapos kami, Panginoon, kulang na kulang kami sa kababaang loob, Panginoon. Alam namin ikaw lagi nakatunghay sa lahat ng aming ginagawa. Ibigay mo sa amin ng humility. Kung kami magulang, magkaroon kami ng humility. Kung kami mga anak, magkaroon kami ng humility sa aming mga magulang. Wala kami pagmamalaki, Panginoon. Wala. Nawa, ang kababaang loob ay matularan namin ang ipinakitang magandang halimbawa ng Panginoong Jesus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paituro sa tukso at hinabiyaan mo kami sa lahat ng masama. Habagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kami mga makasalanan ngayon na kami namamatay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin na kamusta na yung aming character. Nagiging Christ-like ba kami? Nagkakaroon ba kami ng kababaang loob? Maaaring sabihin natin na may nagsasabi sa atin, oh, ang bait mo, ang matulungin ka sa kapwa mo, pero may nagsabi na ba na, ay, ang baba ng kalooban ng tao na yan. Tapos bigla may naalala akong kanta, na may kaugnayan sa kababaang loob, no? So, bilang pangwakas na awit to glorify God,
paalala ng kanta na ito na tayong lahat walang ipagmamalaki sa Diyos, lahat tayo ay isinilang ng hubad at mamamatay tayong wala rin, di ba? Wala talaga. Kaya ano yung pagmamalaki natin sa Diyos? Amen? So, for the glory of the Lord, pakinggan po natin itong song na to. 30% off? Yes! 20% off din? Nice! Earnings and exclusive vouchers when you watch and post sa Shopee video. Kaya, download Shopee na. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa, isipin mo.
lagi nating isipin na tayo magkaroon ng kababaang loob sapagkat tayo'y nagmula sa lupa at magwawakas tayo at babalik sa lupa. Maraming pong salamat and to God